Nakakasurpresa talaga to. Meron palang ganun. Ano kaya sa palagay nyo ang napakagandang ginawa ni Prag dito? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Magandang araw po muli sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman, dito tayo sa nagkapisakang Perusia and Pragdananda. But this time, ito po ay Armageddon. 7 minutes lang si Prag. Pero kapag naitabla niya, tapos ang laban, ang 1.5 points ay mapupunta sa kanya. Si Perusia naman, mas twin para siya naman ang makakuha ng 1.5 points. Ang ginawa ni Perusia, nag D4, Knight F6 si Prag, C4, E6, Knight F3, pinasok ang Bogo Indian defense. Knight B D2, Castle, A3, kinakapture talaga yan para makatipid ng tempo, Queen takes, at nag D5, E3 para i-develop na bishop at nang makapag-castling na. B6 para i-develop naman sa B7, B3, ayan, di-develop yung bishop, Bishop B7, Bishop B2, Knight BD7, at nag-Bishop E2. Okay, bungad pa lang po, normal naman ang flow. Kumapture na sa C4. Ayun, nanguna. Si Prag, B takes C4, at nag-C5. Pressure, basag kagad. Kinaslingan lang. Rook C8, ayan, pang-abang na magkabukasan man ng C-file, ay ready na. Nag-Rook AC1 at yan ang nagpawala sa aklat mga kamatyas dahil sa mga nagdaang laban ang madalas ginagawa po ay Rook FD1, concentrate lang sa D-file. Okay? O balik tayo dito sa Rook AC1, Queen C7, nag-H3. Yan, para maiwasan yung mga attacking nagda-Knight G4 tapos kakapture sa Knight, may matcha sa H2. Kaya nag-H3 muna. At nag-Rook FD8, gising na lahat ang mga pyesa ng black. Ganun din sa puti, gising na lahat. Knight F8, ayan, para imamaneuver naman papunta sa G6 at para mas lumakas lalo ang pressure ng sentro. Nag-Knight E5, Knight G6, kinapture, H takes G6 at nag-Queen E1. Ayan, umiwas lang sa pressure ng D-file, kumapture sa D4, nag-E takes D4 at pumasok si Prag. Ayan na. Para makahanap-hanap ng mga pang-pressure, pang-gulo, pwede rin tumiming ng Queen G5, yung mga ganung atake. At nag-Bishop F1 dito, inagapan kagad ni Perusia na naramdaman niya ang target ni Prag ay yung Pawn G2. Rook D7. Yan na po mga kamatyas ang mga binibiling tira dito. Okay, gising na lahat ng pyesa natin. Pero, paano mo itutuloy nang hindi ka maaalangan? So, itong Rook D7, pagpapatungin sa D-file o kaya itong tore ilalagay sa C-file. Ito na yung moment ng planuhan. Nag-A4, ayan, at ibabasag sa A5 para kung isa na lang ang pawn na matira dyan, magiging target ng puti, hihina. Knight E4, saan kaya pupunta yan, ano? Rook D3, ayun na, para may timing to play Rook F3, paalisin ang reyna dyan, at nag-Knight to D6, ayun. Tiniret po ang pawn sa C4, nag-Rook G3, okay, para ma-open yung bishop at hindi makain yung pawn C4. Pero may na-miss palang magandang tira dito, si Perusia. Dapat daw C5 na pala. Yan na pala kagad para mas may atake. Tapos ang gagawin sa continuation, Knight F5, and magka-capture sa B6, Rook takes C1, Bishop takes C1 na may atake pa, Queen to B8, and Rook B3. Ayan, etc. etc. Pero yan ang maganda sa puti. Kung nakita kaso hindi nakita Ang ginawa, nag-Rook G3, balik tayo. Knight F5, hindi rin nakita ni Prag ang magandang tira. Dapat daw po Queen F6. Ayan, mukhang nakaka-pressure, nakakatakot sa mata, no? Kasi parang tipong magdi-D5, maa-atake yung reyna pero hindi pa maka-D5 kasi bitin ang bishop, walang suporta. O yan lang daw. At bago mag-Knight F5 kasi para walang Rook G4 na ma-atake yung Queen sa F4. Yan ang nakikita ko dyan. O balik tayo, pero ang ginawa, nag-Knight F5 kagad, naka-Rook G4 tuloy. Pampaalis sa reyna. Queen D6. So ito pa rin, may threat pa rin, nag A5, ayun.
Okay, hindi pa nga pala makapture kasi nandyan na yung tore. So itong A5 tuloy, pampahina ng queenside, nag-rook D, C7. Ayun, bad move daw si Prag. Dapat ang tira ay Knight H6, kulitin ng atake ang tore. Pag nag-rook G3, Knight F5 ulit. Oo nga, no? Kung magpabalik-balik man, pabor naman kay Prag kasi tabla nga lang kailangan niya sa Armageddon eh. Oo nga, no? Pero ang ginawa, balik tayo, nag-rook D, C7, nag-D5. Ayun, oo nga, yan ang malakas. Naka-timing ng good move, oh. May sundot ng Bishop E5, lalamang sa exchange. Nag-rook E7 tuloy. Queen C3. Nakpo, una, ulo. Pero wala pa naman, may knight pa naman, di ba? Ay, ito. Tinitigan ko eh. Ano ba ang threat? May supporta naman. May Bishop A3. Susundutin ulit. Nag-rook E8. Ay nako, lahat ng ilag ng tore ginawa. Bishop D3. Nag-E5. Ayan. Hanggat maaari po, kapag binigyan nyo ang kalaban nyo, halimbawa may Bishop pair si Firouzja, hanggat maaari, i-close ang position or semi-close para hindi mag-take effect ang kapangyarihan ng Bishop pair. Kumapture sa B6, A takes B6, at nag-Queen A3, naghamon ng Queen to Queen. Bad move ang grado ng tira na yan. Dapat daw ay Queen B3. Queen B3. Para Bishop A3 then Rook B1, matarget yung weak B6. Ayun. Oh. Pero, balik tayo sa Queen A3. Rook A8. Ayun, na-miss din. Grabe. Mga nagkakamalian na. Dapat daw po tanggapin ang exchange at B5. Oo nga, no? Basagin para makuha yung pawn D5. Ayun. O, balik tayo. Pero, nag-rook A8, capture, knight takes D6, at nag-rook G5. Ayun, tiniret yung pawn E5 na dito kung mag-F6, makukuha yung pawn G6. Pero bad move pa rin. Na-miss daw ang tirang Bishop F1. Naku po, pagkakunat ng tira. Yan ang mahirap sa human side. Tayo kasi hanggat maaari abot ng kita ng mata natin mas logical sa atin. Pero sa computer, iba ang diskarte mga kamatsas. Tipong may tulog na tira pero ang hirap unawain O balik tayo sa Rook G5 na ginawa. Nag-E4, Bishop F1, nag-Rook E, C8, target ang pawn C4, Bishop E5, paalis na. Pag nag-F6 capture lang, no? Takes, may rook takes. Ayan na. Pinakita ko lang, knight F5 and Bishop F4. Parang makukulong ang Tory dyan, ano? Parang ang sama ng dating. Rook A4, nag-rook D1. Ayan na. Para i-push-push na yan. Bishop A6, mainit na mainit talaga dyan si Prag. Yun nga lang po, time check, 33 seconds na lang dito si Prag and 2 minutes pa mahigit si Firouzja. D6, ayan na. Kain-kain, meron kasing D7 pala, no? D7, Rook D8, Bishop C7, yun ang masakit na paparating. Pero kinapture pa rin, Bishop takes C4, ganun na lang ang ginawa. D7, Rook D8, ayun. Pero, Bishop C7, paano ngayon yan? Dito mga kamatsas, merong sorpresang nilabas si Prag. Nakakasorpresa talaga to. Meron palang ganun. Ano kaya sa palagay nyo ang napakagandang ginawa ni Prag dito? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Salamat po mga kamatsas sa inyong effort. May capture pala. Brilliant move ba? Rook takes. Merong sundot sa ilalim. May bawi din naman pala. Halos equal lang, oh. Galing. Bishop takes. Nag-rook takes F1 checking H2 and nag-rook B1. Inatake ang bishop. Bishop C5. Nag-bishop E6. Rook D8 check. King H7. At nag-rook G4. Ayun, threat ang pawn sa E4. Hindi makaalis yung knight. May check mamaya, no? At nag-rook C1, inatake uli ang bishop, bad move na. Ayun, hindi nakita ni Prag yung consistent move na rook B5 pala, ang pampaalis na tama. Okay, balik tayo. Nag-rook C1, nag-bishop to E3. Ayun, na-miss din dito ni Firouzja ang magandang tira, bishop D4 lang pala. Okay, and next in line ay tatagpasin na talaga yung pawn sa E4
Okay, balik tayo. Pero nag-bishop e3, may atake sa torre, nag-rook c4. Yan, hinabol yung depensa. At nag-rook e8. Aba, grabe ah. May mga positional move pa. Bishop d7. Naku po. Blunderations mga kamatsas. Dapat daw po ang tira ay rook b4 lamang. Hanip sumakto pa sa rook e8. Oh. Bakit ka mo eksakto? Pag bishop d7, no, di nag-rook e, takes e4. Shoot sa balde yung pawn. Sumakto pa yung open na yon. Na mali na si Prag. Rook c2, bishop b6, f6, rook c4, rook a2. Siyempre, kailangan ng umiwas. Rook c7, bishop e6, eto pa ang isa, rook e4, bishop d5, and nag-rook f4. Ayan, at rook b2, atake sa bishop, bishop c5, rook c2, bishop b6, rook b2, bishop to d4, rook b4, tuloy pa rin sa pangungulit. Si Prag, no? Bishop e5, tutukan ng mga torre, at nag-rook b5, yun lang. Kasi kailangan talaga sa side ni Prag, consistent siya. Nga lang, di natin masisi yung oras kasi, 2 seconds na nga lang eh. O dapat daw ang tira ay capturing na. Takes and g5. Ayan, etc. So yan pa yung makakapagpa matatag, papatatag pa sa black sana. Pero nag-rook b5, ayun mga kamatsas. May kain na pala doon. O nga no, di nga pala makapture, nakapin. Nag-rook b6, bishop d4 ulit. Nag-rook to e6, ayun mga kamatsas. Dito po may huling bitaw na napakaganda si Pirusha. Pakiguess nyo po ulit sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start! Thank you so much mga kamatsas. Pampasil eh oh. Capture, resign dito si Prag. Bakit? Pag kinapture kasi ang sacrifice na yan, mayroong rook ff7, bawi eh. Timing na timing kasi natakpan talaga ng torre yung bishop sana. Wala sanang ganyan eh. Grabe, tinamaan pa si Prag ano? Sayang eh, sa Armageddon kasi mas pinipili ng iba yung black. Kasi 10 minutes, 7 minutes, 3 minutes lang naman ang partida. Pero yung black, mas malaki partida, tatabla mo lang eh. Sayang. Ito po ulit mga kamatsas ang kanilang standing after round number 6. Nangunguna si world number 1 Magnus sa score ng 12 points. Hikaru Nakamura, 11 points. At si Naka po ay siya na ang umangat sa world number 2 ngayon sa rating, sa live rating. Pragdananda, 9.5 points. Alira sa Pirusha, 8 points. Fabiano Caruana, 6.5. At Ding Liren, world champion, nasa pinakahuli. Ayan, isang malaking question din po no, na nag-aagam-agam sa ating isipan, ano kaya ang nangyayari kay world champion? Siya po ba habang naglalaro ay may dinaramdam? No, meron ba siyang psychological sickness, depression, 'di ba? Psychological 'yan eh, or talagang physically meron siyang dinaramdam o talagang kulang lang talaga sa preparasyon mga kamatsas. At medyo matagal ng lamig sa tournament na hindi naglaro. Ngayon pa lang kinakayod yung kalawang niya. Eh itong mga kalaro niya kayod na kayod ang kalawang niyan. Kumikinang sa batak. Ayun, batak na batak mga kamatsas. O ano naman po masasabi nyo dito kay Prag and Alira sa Pirusha? Ano man po ang inyong suwestyon sa loobin sa ating pinag-aralan ngayon? Lapag nyo lang po sa ating comment section below. Maraming salamat po mga kamatsas. Bawi po ako ng shoutout and pasel pagka-uwi ko po ng Cavite. Okay, nandito pa po kami sa probinsya, mga kaprobinsya! Maraming salamat po mga kamatsas. Pagpalainawa tayong lahat sa araw na ito. Salamat po, kita-kits!